Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman ang balance ng inyong SSS loan. Kung may salary loan kayo or calamity loan and gusto nyo pong malaman kung magkano pa yung babayaran nyo sa inyong SSS loan and gusto nyo ng kopya para ibigay sa inyong employer para ipakaltas yung loan nyo, yung salary loan or calamity loan nyo sa inyong company. So, eto yung paraan kung paano ba natin makikita kung magkano pa yung babayaran nyo sa inyong SSS loan. So, kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So to continue with our topic, kung paano malalaman kung magkano pa yung babayaran sa inyong SSS loan. So una, gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po kayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na kayo ni SSS, kung may makita man kayong parang survey na may 5 star, click nyo lang yung arrow pababa para ma-close yan, para ma-navigate nyo yung website ni SSS. And then, kung may makita kayong 3 tuldok sa taas sa kanan, i-click nyo po yun. So, gagawin natin to para i-desktop view yung view ng cellphone natin. Kasi pag naka-desktop view, pwede natin makita yung buong loan balance, yung buong status. Pwede natin siyang may screenshot. Pwede rin naman via cellphone lang na hindi naka-desktop view, kaya lang hindi nyo siya may screenshot ng buo. Need nyo i-scroll pa kaliwa and pa kanan para makita nyo yung buong loan balance. Pag naka-desktop view kasi may screenshot natin siya ng isang screenshot lang. And mas advisable din siyang gawin or i-open sa laptop or computer. Pero pwede pa rin naman dito sa cellphone, i-desktop view nyo na lang. So, para i-desktop view natin yung browser ng cellphone natin, click nyo lang po yung 3 guhit sa taas sa kanan. Then, may makikita kayong mga choices. I-click nyo yung desktop side para malagyan ng check. So, once nasa website na kayo na SSS, i-click nyo yung create my SSS account or login. Then, i-click nyo po yung login. And then, kung may makita man kayo na data privacy notice, scroll nyo lang pababa and then click nyo lang yung I agree button sa baba. Then, sa bandang kaliwa, may makikita kayong 3 guhit sa taas. So, click nyo po yung 3 guhit sa taas. Next is may lalabas na menu. So, may mga choices sa baba niya. So, click nyo po yung loans. Sa baba ng loans, may lalabas ulit ng mga choices. Click nyo po kung anong loan na gusto nyong tingnan kung magkano yung balance nyo. For example, salary loan. So, click nyo lang yung salary loan. And then, mapupunta kayo sa pag-apply ng salary loan. So, dito sa example, rejected pa yung application or loan application process kasi may pending loan pa. So, sa bandang kanan, may makikita kayong inquiry. Makikita nyo dyan yung history ng in-apply nyong loan or salary loan. So, may nakalagay na fully paid din yung mga bayad na loan and may nakalagay na active. So, yung active loan, yun po yung loan nyo ngayon na hindi pa bayad. So, click nyo lang po yung word na active para makita nyo kung magkano pa yung balance or babayaran nyo sa inyong SSS loan. And then, makikita nyo na po dyan yung loan balance nyo or yung statement of account nyo. So, yung loan amount, yun yung total na ni-loan nyo. And then, yung loan month, ito po yung kung ilang buwan nyo siya babayaran or huhulugan. And then, yung monthly amortization, yan yung monthly na hulog. Pero pwede nyo namang hindi sundin yung monthly amortization. Kung gusto nyo mas malaki yung ibayad nyo sa SSS, pwede nyo ipakaltas ng mas malaki sa company nyo or magbayad kayo ng mas malaki sa inyong SSS, mag-generate kayo ng PRN and then ilagay nyo yung amount kung magkano gusto nyo bayaran. And then, yung first monthly amortization, andyan din kung kailan yung first hulog nyo. And then, kung may past due kayo at current due, makikita nyo rin dyan. And then, yung total amount of obligation sa baba, yan yung total balance na lang kung magkano na lang yung balance nyo sa inyong SSS loan.
So, screenshot nyo lang po itong statement of account nyo para may copy kayo ng loan balance nyo. So, kung ipapakaltas nyo siya sa company nyo, ibigay nyo lang yung kopya nito, i-print nyo lang, and then bigay nyo sa company nyo kasi dito sila magbabase kung magkano yung deduction na ikakaltas nila sa sahod nyo para ibayad sa inyong SSS loan. So, yan na rin yung monitoring nyo kung magkano na ba yung nabayad nyo and magkano na lang yung loan balance nyo dito sa SSS. So, kung salary loan, click yung salary loan. Kung calamity loan, click yung calamity loan. So, yan na po yung details ng loan balance nyo. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlog. And if you need assistance sa pag-apply ng loan or any online transaction sa SSS, pwede niyo po akong i-message dito sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. Hanggat kaya ko po sasagutin is magre-reply po ako sa inyo. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please don't forget na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.